Tayo pong lahat po mga minamahal, ay manalangin po tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang tayo pisamahan. Gabayin po tayo sa oras na ito. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Hesus. Kami ito sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipumbalan mong gawain, na lubos ng pinagpalat nilang isa, nag-iisala sa pagkilos sa aming kalagitnaan. Patunay lamang nakasama ka namin sa pagsamba po namin sa gabing ito. Narito po kami lahat nagkakaisa at humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat pa aming nagawang pagkukulat, pagkakasala. Patawarin mo kami, O Diyos, buksan ang pangunawa ng bawat isa na naririto na maunawaan po namin ang ipumbalan mong kalooban. At ikaw po magbigay sa akin ng karunong kaalaman patungkol sa ipumbalan mong salita, na maipahayag ko po na malaki ito pag-ibig at kapangyarihan. Pagpalain mo kami lahat sa unat dalangin ng aming po minamahal at iginagalang na aming po malapastor. Aming pong sinasaway, magawa ng kaaway, pagkakalinlangan, I command you cast out in the name of the rest Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, at kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, aking pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagupuri, pagluluwalhati ay bukod tangi lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At dubling paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon, sa kanila po mapagpalang turo at aral na iniwan sa bawat isa sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, beloved Honorable Assistant Pastor Lina Kumal Almeda, and the beloved Almelo Children and Family, bagay sa lahat ang ating mga beloved co-workers, sa pangasiwa po ng ating beloved preacher Mars Pacton, sa lahat ang ating mga beloved preachers na ating kasama at kapiling sa gabi ito, bagay sa lahat ang ating puminamahal na mga kapatiran, baguhan madudatihan, bagay sa lahat ang ating po mga webcast viewers na walang sawang umaantabay sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa Amos Kapitulo 8 at ang bersikulo po ay 14 ay 11 hanggang 14. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa Aklat ng Amos, Kabanatang 8 at ang mga talata ay 11 hanggang 14. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silangan. Sila ay magsisitakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. 13. Sa araw na yaon ay manglulupaypay sa uhaw ang mga magandang dalaga at ang mga binata. 14. Silang nagsisisumpa sa pamamagitan ng kasalanan ng Samaria at nagsasabi, buhay ang Diyos. Hallelujah. Amen. Buhay ang Diyos mo, O Dan. At buhay ang daan ng Beersheba. Sila'y mga bubuwal at kailan may hindi makakabangon. Amen. Amen. Purihin po ang pagbabasa na banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Diyos po ang magpala. God bless you po. Sa pagbabasa ng banal na salita ng Diyos, bigyan po natin ng tema ating tatalakayin sa gabing ito, Famine in the Word of God. Tagutom sa salita ng Diyos. Ayon sa ating nabasa po mga minamahal, pagkatapos po ng rapture, ang mga kabinataan at mga kadalagahan, sila po mga minaparuot parito, hanapin ang salita ng Diyos at hindi na po nila masusumpungan. Kaya sila po mga minasabi po dito, sila po ay manglulupaypay dahil naisip man nilang makinig ng salita ng Diyos, hindi na po nila mapapakinggan sapagkat ang lahat ng mga tagapangaral ng salita ng Diyos, ang lingkod ng ating dearest Jesus, ay nasa piling na po ng ating pinakamahal na Panginoon. At ang lahat ng mga mananampalataya
na naglingkod sa buhay ng Diyos, nasa piling na po sila ng ating pinakamahal na Panginoon. Yan po ang sinasabi sa talatang iyan, sa aklat ng Amos. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, yan si Amos, siya po ay propeta ng Diyos. Si Amos ay isang hindi kilalang magsasaka at pastol ay tinawag na isang propeta. Isang pastol at namimitas ng prutas sa Tekoa, isang baryo sa Judea, tinawag siya ng Diyos. Kahit na wala siyang sapat na edukasyon at walang karanasan bilang saserdote, sabi po rito ang pangalan na isang lalaki na ang pangalan nito ay si Amos. Everybody shall praise the Lord. Na ang kanyang mission po mga minamahal ay binalaan ang mga Israel tungkol sa darating na paghuhukom ng Diyos na hindi sila makapagsisi. Kaya po mga ang naging resulta, nakakalungkot, sapagkat ang babala na sinalita ni Amos sa maraming tao roon, hindi nila ito tinanggap, hindi nila ito pinakinggan. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, hindi nila tinanggap at pinaniwalaan ang kanyang mensahe ng napipintong pagbagsak ng Israel at ang pagkabihag ng bansa dahil sa kanilang kasalanan, dahil maayos ang kanilang kalagayan ng panahong iyon. Kaya po mga minamahal, hindi lamang po mga minamahal yung wala ang tagapangaral ng salita ng Diyos magutom ng tao dahil wala silang mapapakinggan, kundi maging sa ating panahon ngayon, nakakaranas ang maraming mga tao ang kagutom sa salita ng Diyos. Ito po ay aking ipapaliwanag po mga minamahal. Ang kasalukuyang tagutom ngayon, sa anong dahilan po mga minaman nagugutom ang maraming mga tao sa kapanahunan po natin ngayon? Bagamat ang pangaral salita ng Diyos, ito po'y laganap na po pandaigdig. Amen? Sapagkat nung panahon, kasama po natin ang ating mga magulang sa bayan, ating mga pastor, inutusan ng Diyos ang ating mga pastor na akyatin ang talipa hulusulo. Sa anong paraan? Nung pagpunta nila doon po mga mina, ipinangaral ang salita ng Diyos, ito po'y natanyag, nabantog sa buong mundo na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat na pinaglilingkuran po natin sa gawain na ito. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minama, nakilala ang gawain na ito, ang Jesus Miracle Crusade sa buong mundo, na mayroong totoong Diyos, na mayroong makapangyarihang Diyos na ang pangalan nito ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, kahit na laganap na po ang pangangaral ng salita ng Diyos, dahil maraming tao ngayon na kapag sila po ay ating hikayatin na lumapit at maglingkod sa Diyos para sila po'y makapagsisi sa kanilang mga kasalanan, makapagbalik loob sa Diyos, makapaglingkod, masunod ang katwiran at kalooban ng Diyos, wala silang panahon. Yan po ang sumisimbolo na sila po mga nakakaranas na ngayon ng kagutom sa salita ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamahal, napakapalad po natin tayong lahat ng mga mananampalataya na napabilang sa gawain nito. Mula nang tayo po ay mapabilang sa gawain nito, makilala po natin ang tunay na Diyos na ipinangaral ng ating mga magulang sa Panginoon. Naglaan tayo ng oras panahon para maglingkod sa Kanya. Tayong lahat na naririto, busog na busog po tayo sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga minamahal, napakapalad po natin. Sapagkat kung walang mga magulang sa Panginoon na nangaral sa atin ang buong katotohanan, marahil naroon pa rin po tayo sa lusak na kasalanan, marahil naroon pa rin po tayo sa kalayawan sa laman, marahil naroon pa rin po tayo sa pinapahalagahan po natin yung mga bagay na pansamantala, yung mga material na bagay. Ngunit hindi ko sinasabi na tayo po ay naging Kristiyano na hindi na po natin pinapahalagahan ang material na bagay. Pinapahalagahan pa rin po natin. Ngunit, secondary na lamang po ito. Ang unang priority, ang unang pinapahalagahan po natin, dahil tayo pinaglilingkod sa buhay na Diyos, mismo ang ating pinakamahal na Panginoon, ang espiritual na bagay.
Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ngayon po mga minamahal, ang tao ngayon, dahil tayo po ay nagmamalasakit sa mga taong wala pang kaligtasan, kaya narin ang mga grupo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na nagkukrusada, kumakatok sa bahay para hikayatin ang tao na lumapit ang maglingkod sa Diyos para hindi sila magutom sa salita ng Diyos, ngunit ang tao abala sila sa mga bagay na pansamantala. Kapag hikayatin mo sila, saka na lang, Brad. Puro saka na lang. Saka na lang kapag nakapag-aral ang kanina pong mahal na anak, saka na lang kapag nakapagtapos na, saka na lang kapag nakapagtrabaho na, saka na lang kapag nakapag-ipon na po ng pera, saka na lang kapag nakabili na po ng bahay at lupa, hanggang dumating ang kamatayan sa buhay nila, hindi sila nakapaglaan ng paglilingkod sa Diyos. Wala silang tatamuhin na kaligtasan mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ngunit tayo, mula nang tayo maglingkod sa Diyos sa pamagitan ng gawain na ito, ang lahat ng mga itinalaga ng Diyos sa mga mangangaral, unang-unang ating mga pastor, lagi natin ninanamnam ang salita ng Diyos, lagi natin inuunawa ang salita ng Diyos sa kanilang itinuturo, ipinapangaral, kung kaya't ang bawat isa sa atin, busog na busog po tayo sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dito po mga minamahal, ang kasalukuyang tagutom ay bunga ng magkatulad na dahilan. Ano ang dahilan? Yung tinatawag na material luxury. Material na luho. Basahin po natin unang Timoteo, Kapitulo 6 at ang bersikulo po ay 17. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, bersikulo 17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanan di nanatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin sa gana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Amen. Amen. Kaya tingnan po ninyo po mga minamahal, sa tunay na balay na gawain ng Diyos, walang mga milyonaryo. O sabihin na natin mayroon, pero bilang sa daliri. Amen? Kaya po mga minamahal, ang grupo ng ang gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala po tayong mga banyaga na sumusuporta sa gawain na ito. Living by faith po tayo. Amen. Umaasa tayo sa ating pinakamahal na nabubuhay po tayo para sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, tayong lahat po mga minamahal ay tinuruan ng ating mga magulang sa Panginoon paano po natin pahalagahan ang tunay na kayamanan mula sa Diyos. Yung ating ginagawang paglilingkod sa Kanya, ang tunay na kayamanan. Sapagat ang mga bagay na nakikita dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng mga material na bagay, lahat ng luho, ito po ay pansamantala lamang. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita, yan po mga minama ang tunay na kayamanan mula sa ating pinakamahal. Yun po ang ating pinapahalagahan. Kaya maraming mga kababayan po natin kapag patungkol sa material na bagay ang pinag-uusapan, mabilis pa sila sa alas 4. Negosyo dito, negosyo doon. Ipon dito, ipon doon. Ang mga mayayaman tao, dahil abala sila sa mga pansamantalang bagay, mga material na bagay, ang mayaman, lalong yumayaman. Kaya mga milyonaryo, nagiging bilyonaryo, nagiging higit pa. Mga minamahal yung mga material na bagay ang kanila pong naipupundar. Ngunit tandaan po natin, lahat ng mga bagay na pansamantala mga material na bagay, lilipas po yan. Ngunit ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, mananatili hanggang sa kabilang buhay. Sapagat pagdating po natin sa langit, patuloy po natin paglilingkuran ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kaya, sanayin po natin ang ating sarili na tayo po mga minamahal, ang ating pong attitude sa paglilingkod, dapat kinasasabigan po natin yung paglingkuran ng Diyos. Amen? Amen. Dapat ganun po tayo po mga minamahal. Hindi po, dahil kaiba po tayo sa mga unbeliever, yung mga hindi mananampalataya. Kapag hindi mananampalataya, pinapahalagahan po nila yung mga bagay na pansamantala.
Bagamat tayo po mga mananampalataya, pinapahalagan po natin yung mga bagay na pansamantalang mga matinang bagay, ari-arian, ngunit pangalawa na lang po natin pinapahalagahan yan. Ang ating first priority na ating pinapahalagahan, ang paglilingkod po natin sa ating pinakamahal na Panginoon sapagkat ito ang tunay na kayamanan. Palakpakan po natin ang ating dear Jesus. Kaya sabi po ng Mateo 6:19 hanggang 21, ang mga material na bagay pansamantala lamang. Ngunit ang relasyon natin sa Diyos ay walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya po mga minamahal, sabi po rito about pride, being hated by God. Tungkol sa pagmamataas ay kinasusuklaman ng Diyos. Sapagkat kapag ang tao, maraming ari-arian, wala silang panahon na lumapit at maglingkod sa Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mas mainam pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa mayamang tao na pumasok sa kaharian ng langit. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya tayo mga mananampalataya na pabilang sa gawain nito, sapat lamang ang ating kabuhayan, ngunit nagpapasalamat po tayo sapagat nasumpungan po natin ang tunay na kayamanan sa harapan ng Diyos yung ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Kaya po mga minama, kung tayo mga mananampalataya, nakakita po tayo ng mga mayayamang tao, huwag po natin silang kainggitan sapagat ang mga bagay na naririto sa ibabaw ng lupa, pansamantala lamang. Tayo dapat ang kaingitan sapagat tayo ay tagapagmana ng kaharian ng langit. Everybody shall praise the Lord. Kung may nakikita kang mga taong, mga milyonaryo, mga bilyonaryo, maraming ipon, malawak na lupain, dito lang sa lupa po yan. Amen. Ngunit ang ating ginagawang paglilingkod, sabi nga kapag pagdating mo sa langit, ang mga taong mga ginto na pinaghanap nila dito sa ibabaw ng lupa, doon sa langit, inaapakan lang natin. Ibig sabihin, daig pa po natin yung mga mayayamang tao. Ngayon pa lang po mga ibig sabihin, ngayon pa lang sa paglilingkod mo sa Diyos, pasalamatan mo po siya. Pasalamatan mo na siya dahil ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng langit. Ako, ikaw, tayong lahat na napabilang sa gawain na ito, nagpahalaga po tayo sa espiritu na bagay, magmamana po tayo ng kaharian ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya dito sa Amos, isulat nyo na lamang, Amos Kapitulo 6 at ang bersikulo po ay 1 hanggang 14 po yan. Isulat nyo na lamang na ang kanilang karangyaan ay nagtulak sa kanila na alisin ang kanilang isipan ang araw ng kapahamakan. Ayaw nilang isipin ang hinaharap. Binalaan sila ng Diyos ang Israel, binalaan ng Diyos ang Israel na maaring maging sanhi ng pagkalimot ng ilan sa Diyos. Kaya po mga minamahal ng panang iyon, ni Amos po mga minamahal yung mga tao roon, naging abala sila sa mga bagay na pansamantala. Naging dahilan para sila po mga minamahal, magutom sa salita ng Diyos dahil hindi nila pinahalagahan ang mga bagay na ito po'y mas mahalaga kaysa sa material, ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya may babala ang Diyos sa lahat ng mga taong nagmamataas. Sinundan pa po rito sa Deuteronomy chapter 8 verse 11 up to 14. Basahin po natin. Dito po sa mga Deuteronomio, ang kabanatay 8 at ang mga talatay 11 hanggang 14. Ito po ang sinasabi. Maghingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga katulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabuting bahay at iyong natahanan. At pagka ang iyong mga bakan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng mga tinatangkiling mo ay dumami. Dito po sa 14, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto, sa bahay ng pagkaalipin. Amen. Amen. Kaya ayon sa talatang iyan na atin nabasa, yan po mga babala ng Diyos sa mga taong nagmamataas sa Kanya. Kaya ayon sa ating nabasa, mag-ingat ka
baka malimutan mo ang utos mong Diyos, makakain at mabusog, makapagpatayo ng mabubuting bahay. Ibig sabihin, marami mga tao ngayon, napakalalaking mga bahay, ari-arian po nila po mga mina, talagang sadyang napakaganda. Ngunit gaano mang kaganda ang isang bahay, kung ang nakatira roon ay hindi naglilingkod sa buhay ng Diyos, baliwala. Amen? Hindi baling simpleng tahanan, simpleng bahay, ang mahalaga ang nakatira doon, naglilingkod sa tunay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang sabi po dito, dumami ang pila, kahit gaano mang karami ang salapi mo, ang ipon mo sa bangko, kung hindi ka naman naglaan ng oras para maglingkod sa Diyos, useless. Mapapakinabangan mo ang salapay mo, ang inipon mo dito sa lupa, pagkatapos wala na. Yan sabi ng Marcos 8:36, makamtan mo man ang kayamanan ng buong mundo, mapahamak yung kaluluwa, baliwala. Kaya mayroong kasabihan, hindi baling piso-piso, basta't na kay Kristo may kaligtasan naman. Amen? Kaya kung ano po yung mga bagay na mayroon tayo bilang mananampalatay sa ating dear Jesus, masaya na po tayo. Bakit? Busog na busog po tayo sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya sabi pa po rito, magmataas ang iyong puso, malimutan ang Panginoong mong Diyos. Kaya lagi natin sinasabi, lagi natin sinasalita, na malimutan man natin yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Halimbawa, cellphone, nakalimutan mo. Ano pa? Bag, nakalimutan mo. Sapatos, nakalimutan mo. Ngunit huwag mong kakalimutan ang maglingkod sa buhay na Diyos, sapagkat ito ang tunay na kayamanan. Ang paglilingkod sa Diyos, yan po ang paraan para lagi kang busog sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng ating malapastor, kung nagnanais ninyo kayo makasigurado sa inyong kaligtasan, lagi kayong dumalo. Bakit? Sa tuwing tayo pinakadumadalo sa banal na gawain ng Diyos, purong-purong salita ng Diyos ang ating napapakinggan. Ang salita ng Diyos sa ating papakinggan, ito po ang bubusog sa ating mga kaluluwa. Amen. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya tayo naririto, kinakatagpo po natin ang banal na presensya ng ating dear Jesus. Amen. Kaya kapag ikaw ay nanambahan, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Amen. Dahil sayang, dumalo ka, hindi ka nakikinig, pag uwi mo, ramdam mo ang kalungkutan kapag hindi ka nabusog ng salita ng Diyos. Amen. Katulad po ni Juan at ni Pedro. Si Juan, nasa kabundukan po sila. Sila ay pupunta sa kabihasnan po mga na kung saan naroon ang pagsamba nila sa Diyos. E nung sila po mga nasa kabundukan sa kanilang paglalakbay, napadaan sila sa maliit na ilog. Kaunti ang tubig, maraming isda. Tumingin sila sa kanilang mapapakinabangan. Nag-usap yung dalawa, ni Juan at ni Pedro. Sabi ni Pedro, ako na lang ang magsasamba, ikaw na lang maiwan dito, manghuli ka ng isda. Sa madaling sabi, si Juan, naiwan po siya ng huli ng isda, si Pedro sumamba. Habang si Pedro ay naroon sa pagsamba, ang kanyang isip, marami na kayo nahuli si Juan na isda. Sabi naman ni Juan, habang nanghuli ng isda, tapos na kaya ang gawain, pagsamba sa Diyos. Kaya po mga minamahal sa ating pagsamba sa Diyos, sa gabing ito, dapat pinapahalagahan po natin. Huwag natin baliwalain. Amen! Kaya ang aral po doon, physically present but mentally absent. Ibig sabihin, dahil tayo na po, gumugugol na po tayo ng ilang oras mula kanina, nag-umpisa tayo alas 3 hanggang sa oras na ito, kapag purong-purong salita ng Diyos ang pinapakinggan mo, ninanamnam mo, inuunawa mo, busog na busog ka sa salita ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tayong lahat po mga minamahal, kahit hindi masamang yumaman. Amen? Siyempre, ang kayamanan mo, kapag pinagpala ka, gamitin mo yan sa paglilingkod sa Diyos. Ang mahirap, kapag yumaman ka, sumagana ka, hindi mo ginagamit, hindi malulugod ang Diyos. Hindi masamang maging milyonaryo. Basta't mahalaga, laging una sa buhay mo
ang ating Dearest Jesus. Amen. Laging una sa buhay mo ang paglingkuran ng ating pinakamahal na Panginoon, sapagkat kapag laging una sa buhay mo ang paglilingkod sa Diyos, busog na busog ka sa salita ng Diyos. Ang kaluluwa mo tumataba ng tumataba. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kasunod na talata po mga minamahal, Jesus warns about wealth. Nagbabala ang ating Dearest Jesus tungkol sa kayamanan. Sabi po dito sa Lucas 8:14. Amen. God bless you po. Ito po sinasabi sa Lucas, Kabanatang 8 at ang talata ay 14. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig. At samantalang siya'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Ang tinutukoy po dito po mga minamahal, mga mananampalataya na. Sapagkat ang sabi po dito, at ang nahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig. Amen. At samantalang sila ay nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan. Kaya po mga minamahal, may mga Kristiyano na babalitaan po natin sa kaunting kahirapan na kanila po naranasan, ipinagpalit ang paglilingkod. Inatupag ang paghahanap buhay, trabaho dito, trabaho doon, nakalimutan ang pinakamahalaga sa buhay nila, ang paglilingkod sa Diyos. Kaya kapansin-pansin sa ating mga mata, kapuna-puna, kung mayroong mga mananampalataya na dati-rati masigasig, mainit na naglilingkod sa buhay ng Diyos, busog na busog ang kanila pong kaluluwa sa salita na Diyos, pakikinig sa salita ng Diyos ngayon, wala na. Dahil yan sa hindi pagpapahalaga sa tunay na kayamanan sa harapan ng Diyos. Everybody shout praise the Lord. Amen? Kaya para tayo po mga mapagtagumpayin po natin yung mga bagay na panandalian, yung mga bagay na pansamantala, gayahin po natin ang pinakamagandang halimbawa ang ating Dearest Jesus. Nung panahon siya po mga minamahal ay nag-ayuno po ng 40 araw at 40 gabi sa bundok. Siya po'y tinukso po mga minamahal ng kaaway ng Diyos na si Satanas. Dahil siya po'y nag-ayuno, siyempre bilang nasa anyong tao, magutom. Ngunit sinabi ng kaaway sa kanya, ang batong ito ay gawin mong tinapay. Ngunit ang ating Dearest Jesus, siya po mga minama, hindi po siya natukso. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Muli siyang nilapitan, tinukso po siya. Kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatahulog ka sa bangin, sasaluin ka ng anghel. Sa makatuwid, hindi rin natukso ang ating Dearest Jesus. Pangatlo po mga minamahal, tinukso po siya uli. Lahat na nakikita mo, natatanaw mo sa mundong ito, ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lamang ko. Sinagot ng ating Dearest Jesus, sabi sa Diyos ka lamang sasamba, sa Diyos ka lamang maglilingkod. Everybody shall praise the Lord. Hindi natukso ang ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, isang napakagandang halimbawa din yung mananampalataya po na akin napakinggan. Isang Kristiyano na ang kanyang hanap buhay on and off. Minsan mayroon, minsan wala. May pamilya po siya. Araw ng linggo, inalok po siya na gagawin tatlong ulit na sweldo ang ibibigay niya sa kanya. Araw ng linggo, magtrabaho lang, huwag nang sumamba. Ngunit ang ating kapatiran, wise Christian, hindi niya ipinagpalit sa pinansyal na bagay yung pagsamba niya sa ating Dearest Jesus. Everybody shall praise the Lord. Amen. Bakit? Mahalaga ang paglilingkod. Kahit buong kayamanan sa libutan, makamtan mo, kung mapahama ng kaluluwa mo, useless, di ba? Yung kapatiran po natin, pinahalagahan niya ang pagsamba niya sa ating Dearest Jesus. Ibig sabihin, gusto niya mabusog ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya ngayon po mga minamahal, maraming mga mananampalataya na kung saan naranasan po nila yung minsan po mga minama, ang iba buwabagsak at hindi na muling bumabangon.
nagdurusa sa kakulangan ng espiritual na pagkain. Madali silang madaig ng sanlibutan, kahit na ang mga karaniwang pagsubok sa buhay ay nababalot sa kanila. Kaya po mga minamahal, kahit yung mga minsan content trials po mga kami, yung maliit na problema, dahil sa kakulangan ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, pinapalaki ang problema. Amen? Maliit na problema lang yan eh. Kaya lumalaki dahil sa kakulangan ng kaalaman salita ng Diyos. Dahil sa kagutom ng salita ng Diyos. Kaya hindi naunawaan yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay po natin. Amen? Tayo lahat ng mga mananampalataya, bakit minsan sa buhay po natin, naranasan po natin ang kahirapan? Wala pa po tayo sa langit para hindi po natin mahirapan ng kahirapan. Amen? Sa buhay po natin bilang mananampalataya, nagkakaroon tayo ng problema, ngunit tandaan po natin, wala pa po tayo sa langit para hindi tayo magkaroon ng problema. Amen? Ano pag-uusig? Karamdaman. Ngunit mas gugustuhin pa po natin na dumating minsan sa buhay po natin yung konting kahirapan. Ang mahalaga, ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, hindi po siya nagpapabaya. Amen. Kung maranasan konting karamdaman, hindi pinapahalagahan mo, laging kang dumadalo, naglilingkod, nagpupuri sa Diyos, hindi mo na mamalaya yung karamdaman mo, pinagaling na pala ng ating Lord Jesus. Inuusig ka, matuwa ka, magalak ka, bakit ikaw ay tagapagmana ng karya ng Diyos? Amen? Kaya hindi bali lamang konting sakripisyo pagtitiis ang ating ginugugol sa paglilingkod, ang mahalaga, tiyak na mga ating kaligtasan. Kaysa mayaman ka nga, ngunit walang kasiguruhan, ang kaligtasan mo, di bali na. Kaya di bali ng konting sakripisyo, pagtitiis sa paglilingkod po natin, ang mahalaga, tiyak naman ang ating kaligtasan, purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Katulad po ni Marta at ni Maria. Noong panahon ng ating Dear Jesus, 2,000 nakakaraan, habang siya po'y nangangaral, si Marta, pinahalagahan niya yung mga bagay na pansamantala. Ngunit si Maria, pinahalagahan niya yung bagay na yung mapapakinabangan niya habang buhay. Walang iba kundi ang pakikinig ng salita ng Diyos na ipinapangaral ng ating Dear Jesus. Dapat ganun po tayo. Para tayo po mga minamahal, kapag pinapahalagahan mo, lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos, nabubusog lagi ang kaluluwa mo. Hindi ka laging nagrireklamo. Tingnan po yung mga Kristiyanong puro reklamo. Yan sila po maggutom sa salita ng Diyos yan. Bakit? Hindi na naunawaan. Everybody shout, praise the Lord. Siyempre kapag busog sila sa salita ng Diyos, ang kanilang bukang bibig, puro pagpapasalamat. Tingnan po yung mga Israelita na naglakbay sa ilang pagtungo sa lupang pangako. Bakit sila nagreklamo? Bakit sila tumalikod? Imbis na sambahin po nila, pasalamatan po nila ang Diyos sa buhay, paglingkuran nila ang Diyos sa buhay, naglingkod sila sa Diyos-Diyosan. Kaya sila napahamak. Maliban lang si Josue at Caleb at mga 21 years old pababa ang nakapasok sa lupang pangako. Bakit nakapasok sila? Busog na busog sila sa salita ng Diyos. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, tayong lahat po mga minamahal na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, lagi po natin pahalagahan palagi yung pinakamahalagang bagay katulad ni Maria na pinahalagahan niya. Yung pinakamahalagang bagay sa buhay niya, walang iba kundi ang pakikinig ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Napakabilis po ang oras. Dito na po tayo po mga minamahal. Ito ay maaaring makatulong sa atin at maunawaan kung bakit. Yan po mga minamahal. Kaya yung mga nangyayari ngayon, kung may mga mananampalataya na sila po mga minamahal tumatalikod, dahil yung kakulangan sa salita ng Diyos, dahil sa kagutom ng salita ng Diyos, kaya sila tumatalikod. Siyempre kapag ang Kristiyano busog sa salita ng Diyos, hindi sila tatalikod. Amen po ba? Siyempre kapag busog na busog ka sa salita ng Diyos, kahit dumadanas ka ng konting kahirapan, paglilingkuran mo at paglilingkuran mo pa rin ang ating pinakamahal na Panginoon. Yung iba pa nga dyan, kahit sagana ang kanilang buhay, tumatalikod. Amen? Kaya tayong lahat po mga kami masagana man ang ating buhay, minsan sapat lang, nananatili po tayo naglilingkod sa Diyos sabagat tayo po'y busog na busog sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya narito na po tayo sa, there are two things needed to resist trials and temptation. May dalawang bagay na kailangan para labanan ang mga pagsubok at tukso. Pananampalataya sa Diyos, faith in God. Naniniwalang magbibigay siya ng paraan para tayo ay makatakas. Sulat ni Apostol Pablo sa unang taga-Korinto, Kapitulo 10, at ang versikulo po ay 13.
Dito po sa 1 Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13 na sinasabi, mga minamahal, hindi dumating sa inyo ang anuman tukso, kundi yaon matitiis ng tao, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyo makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Kaya marami pong ginagawang panunugso ang kaaway sa lahat ng mga mananampalataya, tukso sa lapi. Siyempre, tayong lahat po mga minaman ng mga mananampalataya, living by faith po tayo, lalo na mga manggagawa. Kung ano po mayroon, salamat sa Diyos. Ganun lang po mga buhay po namin. Kaya nung ako po pumasok bilang sa manggagawa, talagang naranasan ko talaga yung sakripisyo. Ganito pala ang buhay ng manggagawa. Siyempre, kapag walang financial, wala talaga. Laging nagpupuri, nanalangin, tumutupad sa mga tungkulin. Pagtupad ng ating mga tungkulin bilang tayo tinawag ng Diyos, kinahabagan ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, nanatili kami dahil pinahalagahan po namin ang mga bagay na ito ay pinakamahalaga sa ating buhay, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya kapag ikaw ay busog na busog sa salita ng Diyos, kahit alukoy ka man ng milyon, hindi mo ipagpapalit ang kaligtasan mo. Amen? Eh yung iba ba dyan, 20,000 ipinagpalit ang paglilingkod. Pinaalalahanan ng balik, dumanas ng kahirapan, inalok muli ng 30,000, pumayag, ipinagpalit ng paglilingkod. Kaya kung may mga Kristiyano nangyaring gano'n, huwag po natin silang tularan. Dahil ang kaligtasan, individual. Amen. Kung wala kang pambili, syempre huwag ka nang maghanap. Kundi umasa ka sa ating pinakamahal na Panginoon. Kami, hindi na kami nagtatrabaho, ngunit ni minsan hindi kami pinabayaan ng Diyos. Amen. Ipinapalakpak namin ang aming mga kamay. Ibinubuka po namin ang aming bibig para luwalatin, papurihan at dakilang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Bakit? Ibusog na busog kami sa salita ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kaya kami mga manggagawa na nalangin sa inyo, vice versa, ipanalangin din po ninyo kami. Dahil iisa lang ating target, langit na pangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Jesus, kaya walang malakas sa atin. Amen? Kaya tayo pinagpapalakasan po mga minaman kung paano po kayo nagpipray po sa inyo, ipag-pray din po niyo kami na tayong lahat ipanghawakan, manatili po tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin hanggang sa pagtunog ng trompeta. Sama-sama po natin manahin ang inihanda ng ating Diyos Jesus, langit at buhay na walang hanggan. Amen. Pangalawa na po tayo. Dito po mga minamahal. Praise the Lord. Sa kasunod na talata, basahin po natin. Kawikaan, yan. 16 verse 6. Dito po sa Kawikaan, ang kabanatay 16 at ang talatay 6, ito po sinasabi, sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan, at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Amen. Amen. Fear of God. Takot sa Diyos, kahangahangang pagpipitagan na naguudyok sa atin na talikuran ang kasamaan. Kaya po mga minamahal, ang maraming mga tao ngayon, mas binigyan pa yung mabuhay sa kasalanan kaysa lumapit at maglingkod sa Diyos. Ngunit tayong lahat ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain nito, mas pinahalagahan po natin ang paglingkuran ang Diyos dahil mayroon po tayong takot sa Kanya. Kaya takot sa paggawa ng kasalanan, matapang sa pagsunod sa katwiran at kalooban ng Diyos. Dapat ganun po tayo. Habang may pagkakataong tayong ipangaral mabuting balita sa maraming mga tao, sa mga taong wala pang kaligtasan, gagawin po natin para sa ating Diyos Jesus. Umulat umaraw, ating pong sasalitain sa mga kababayan po natin na sila po ay lumapit at maglingkod sa Diyos para hindi dumating ang kapahamakan sa kanila. Sila po ay lumapit at maglingkod sa Diyos para mabusog sila ng salita ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, wala po tayong sinasayang na oras. Habang mayroong pagkakatong dumalo, dadalo po tayo, paglilingkuran po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat doon po nananatili yung pagkatakot po natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Dahil ang pagdalo, utos ng Diyos. Huwag po natin kaliligtaan pagtitipon ng mga banal.
Amen. Dito na po tayo sa uling talata. Awit Kapitulo 119, ang versikulo po ay 33 hanggang 37. Amen. Ito po sinasabi sa mga awit, 119. At ang mga talata ay 33 hanggang 37. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ng aking buong puso. 35. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos, sapagkat siya kong kinaaaliwan. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patutuo at huwag sa kasakiman. 37. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Yan po mga minamal, prayer for wisdom and hope to obey God's word. Yan po si Haring David. Yan po ang kanyang panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang sabi, ingatan ang palatuntunan hanggang sa wakas. Kayong paglilingkod po natin sa Diyos po mga minamahal, sa kasalukuyan sa Panginoon po natin, iniingatan po natin. Ayaw po natin na tayo po ay malamig. Ayaw natin na tayo po mga minamahal ay tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kapag iniingatan mo ang paglilingkod mo sa Diyos, lagi kang nananambahan, wala kang sinasayang na oras. Amen. Kapag panahon ng pagpupuri, hindi mo sinasayang. Amen. Sapagat ang Diyos di po natin matatakasan. Everybody shall praise the Lord. Si Haring David, panalangin po niya, ingatan ang palatuntunan hanggang sa wakas, bigyan ng unawa. Nagpapasalamat po tayo sa ating pinakamahal na bayan, sapagat tayong lahat ng mga mananampalataya sa ating dear Jesus, wala tayong mapabilang sa gawain na ito, binuksan ang ating pangunawa patungkol sa buhay espiritual. Kapag nabuksan ang buhay espiritual mo, busog na busog ka sa salita ng Diyos. Amen? Tumanas ka nang nagkaroon ka ng problema, naunawaan mo kaagad. Hindi yung nagre-reklamo ka. Dumanas ka ng kahirapan, naunawaan mo kaagad. Amen? Inuusig ka, naunawaan mo. Lahat ng bagay ay naunawaan mo sapagat binigyan po tayo ng unawa. Katulad ni Haring David, ikiling mo ang aking patutuo at huwag sa kasakiman. Kaya maging mapasalamatin po tayo. Anong mang bagay mayroon ka, salamat sa Diyos. Kung wala, salamat pa rin. Amen. Ano pa ang kanyang panalangin? Alisin mo ang aking mata sa paningin na walang kabuluhan. Ibig sabihin po mga minama, yung mga ginagawang kasalanan, maraming tao ngayon, yan po ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Yan po ang panalangin ni Haring David. Gustong-gusto ni Haring David na mananatili po siya, na mananatili ang presensya ng Diyos sa buhay po niya para masunod niya ang katwiran at kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Nang panahon ni Amos, ang mga Israelita na hindi nagpahalaga sa salita ng Diyos, dinala bilang mga bihag sa isang kakaibang lupain, hindi makakain sa kahanghangang salita ng Diyos. Ngunit gaanong kalunos para sa mga taong nagpapataw ng tagutom para sa salita sa kanilang sarili ngayon. Sa pamagitan ng kanilang sariling kapabayaan, sila ay nanghina mula spiritual na malnutrisyon. Sa kanilang sariling kapabayaan ay nanatili silang bihag sa kasalanan. Na ang kanilang kababayan ay hindi lamang isang may kaugnayan sa salita ng Diyos, ay umiiral pa ito noong panahon ng Amos. Kaya, but I challenge to everyone, hamon sa lahat ng mga mananampalataya na naglilingkod sa atin, dear Jesus, na ito po'y sinalita ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lugar ng Efeso. Efeso 1:3 hanggang 14, na mayroon tayong katubusan. Ito po'y encouragement ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lugar ng Efeso. Mayroon tayong katubusan na pinasaganan niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya naglilingkod sa buhay ng Diyos, hanggat mayroong mga mangangaral ng salita ng Diyos, ilagak ang ating puso at isipan sa pakikinig nito.
Amen. Para lumago ang ating pananampalataya, masunod po natin ang katwiran at kalooban ng Diyos, tayo po'y magmamana ng kanyang kaharian, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dear Jesus. Amen. Akin na po ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat po mga kami tumayo, papurihan po natin ating dear Jesus. Awitin po natin yung magpakatatag, huwag matinag. Unawain po natin ang mensaheng ito para sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag. Hallelujah! Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Alam natin, nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yaman alam natin, nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong Hallelujah. Sabay-sabay tayo tumawag sa laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yaman alam natin, nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yaman alam natin, nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Hindi siya mamamagitan ng mga material na bagay. Hindi siya mamamagitan ng mga financial na tinatangkinit ang bawat isa sa atin. Ang sabi ng panatapasulatan sa paglilingkod sa Panginoon, magpakatatag ang bawat isa. Hindi siya mga bagay na tinatangkinit natin. Hindi siya mga bagay na dumarating sa mga buhay natin. Kung paano natin ipinapakita mga kapatid at ating paglilingkod na seryoso sa harapan ng mahal na Panginoon. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang pinakamahal na Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, tama ang pinag-aralan natin sa gabing ito. Sa huling panahon, ang tao'y magiging maibigin sa salapi. Walang exempted dito mga kapatid. Ikaw man po mga kapatid ko ay walang Diyos sa puso, ikaw man po ay may Diyos sa puso. Sapagat tunay po mga minamahal, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, ang gagamitin ng kalaban ng mahal na Panginoon ay ang pera.
kayamanan na sa libutan. Gaya nga po mga kabady ko na pinag-aralan natin sa gabing ito, bilang mananampalataya, huwag lamang tayong magiging mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil nagtatamasa tayo ng mga material na bagay. Nang tayo may tinatangkilik na mga pinansyal. Tandaan natin mga kabatid, tinawag tayo ng mahal na Panginoon hindi sa salapi. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon hindi sa material. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon na dahil sa kanyang kahabagan. Kaya mga minamahal, sa pinag-aralan natin sa gabing ito, magpakatatag ang bawat isa sa atin. Nalalaman natin yung mga tanda ng banal na kasulatan ay mismong nagaganap na. Iyan ay palatandaan mga kabatid ko na ang mahal na Panginoon ay malapit na bumalik. Kaya mga kabatid ko, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi sa mga bagay na tayo po nagpapakita sa pamamagitan po ng mga aktibong mga gawain sa gawain ng mahal na Panginoon. Tinitingnan ng mahal na Panginoon sa ating mga kabatid ko yung puso. Puso mga kabatid ko kung paano tayo mga kabatid ko nagkikipagrelasyon sa mahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito tayo pinagpapasalamat sa mahal na Panginoon sabagat sa kanyang banal na salita. Muling ating narinig mga kabatid ko na kung gaano kahalaga mga kabatid na tayo po ay magpatuloy maglingkod sa mahal na Panginoon. Hindi sa mga bagay mga kabatid ko na tayo po'y tumatangkilik na mga bagay na ito po'y kinasisiyan ng ating mga pisikal. Kaya mga minamahal, sa gabing ito magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon upang tayo po mga minamahal ay patuloy na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at unang higit ang salita ng ating narinig mga kabatid. Ito po ay magsisilbing kalakasan ng bawat isa sa atin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo po mga kabatid ko, manalangin sa mahal na Panginoon. Opo, Amang Banal. Muli mahal na Panginoon, sa iyong marilang ng pangalan, kami po ay nagpapasalamat mahal na Panginoong Yesus na muli mahal na Panginoon na ipinaunawa mo sa amin kung gaano kahalagang maglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong salita, mahal na Panginoon, muli kaming lumalakas. Muli mahal na Panginoon, sa gabing ito, hinihingi namin muli mahal na Panginoon ng iba yung kalakasan sa paglilingkod mahal na Panginoon. Ano man po mahal na Panginoon, distraction mahal na Panginoon, mga temptation mahal na Panginoon, dumarating sa aming buhay, patatagin mo kami mahal na Panginoon. Hanggang sa iyong pagbabalik, sama-sama kami mahal na Panginoon. Ito po ng aming pagsamod dalangin, the mighty name of dear Jesus. Amen and amen. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Sa oras nito mga kabatid, kung kayo may taglay na makaramdaman, kagaya po ng dati, ang kaliwang kamay, patong ninyo sa parte ng inyong karamdaman at ang inyong kanang kamay, itaas natin, tandaan ng pagsukot, pagpupuri sa mahal na Panginoon. At kung kayo po ay may taglay ng mga problema, dalawang kamay, sabihin nyo sa mahal na Panginoon ang lahat ng uri ng suliranin upang ang mahal na Panginoon ay sumaatin sa gabing to. Pero mga kapatid, kung ikaw yung mihiling sa gabing to na may tinatawag ka na hidden sin, ang mahal na Panginoon ay nagiging bingi sa ating mga panalangin. Kaya mga kapatid, sa oras nito, sama-sama tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Opo, Amang Banal, muli mahal na Panginoon, sa iyong marilag na pangalan, sa pangunat panalangin ng aming minamahal na pastor, aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman nito, mang po'y cancer, leukemia, cancer of the bone. In the mighty name of the Lord Jesus, cast out right now. In the name of the Lord Jesus, praise God. Hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman nito, mang po'y minor, mahal na Panginoon, katulad ng lagnat, sipon, trangkaso, sakit sa balat, lahat ng uri ng problema, mahal na Panginoon, lutasin mo sa gabing ito. Ano man pong kanilang kahilingan, mahal na Panginoon, ng aking minamahal na kapatid, tugunin mo sa oras na ito, lahat ng uri, thy will be done, O God. Sa kalooban mo, mahal na Panginoon, inaangkin namin ang katugunan, mahal na Panginoon, ng aming panalangin. In the mighty name of the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise God. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. At sa oras nito mga kapatid, tayo po ay tumalon ng 3 beses, tumayo tayo. At sabay-sabay tayo mga kapatid, na angkinin ang pagpapala ng mahal na Panginoon sa gabing ito. Huwag magbiro, sabay-sabay tayo mga kapatid na tatalon. Jump! Hallelujah! 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 Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, ating beloved Brother Rom, sa pinagpalang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa oras nito mga kapatid, tayo po'y dadako sa mga announcement at ating binibigay ang pagkakataon sa ating beloved Michael Preacher, ating beloved Brother Jose Marvilla. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Arthur Nocom. Praise the Lord po, pati pinakamamahal po noon. At bago po tayo sa ating mga announcement, mga minamahal, ako po muna ipapabot
ng aking pinakamataas na pagbuburi, pagsamba, paglulhati, sa dakilang pangalan natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise the Lord. At ako rin po ay nagpapaabot ng aking dubling paggalang sa ating pong mga magulang sa ating pinakamamahal na Pinoon. At pag-alala po sa mga aral at turo na ating pong minamahal, kinagal at evangelista, Willie Estrada Almeida, ating pong beloved Assistant Pastor Linus Almeida. At ako rin po ay nagpapaabot ng aking pagbati po na isang magandang gabi sa mga beloved children po ng ating pong minamahal kinagal evangelista Willie Estrada Almeida sa Almeida family at maging sa aking mga kapamagawa sa ating pong mga beloved preacher, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat mga minamahal at sa ating pong mga announcement mga minamahal, patuloy po ang ating pong banal na gawain mga minamahal sa dakong ito, araw po ng Bernis, sa ating overnight prayer, mga minamahal, tayo po yung mag-umpisa ng alas 7 po ng gabi. At ito po ay natatapos ng alas 2 po ng Sabado ng madaling araw. At araw po ng Linggo, ating Sunday service, mga minamahal, tayo po yung nag-umpisa ng alas 9 po ng umaga. At ito po ay natatapos ng alas 3 po ng hapon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At araw po ng Merkulis, katulad po kanina, tayo po yung nag-umpisa ng alas 3 ng hapon. At ito pa natatapos po ng ganito pong oras, mga minamahal. At yung ating pong TV program, mga minamahal, PTV Channel 4, tuwing Sabado, alas 11 po ng gabi. At ito po ay natatapos ng alas 12 po ng hating gabi. At sa ating radio program, mga minamahal, Jesus Milker Hour, mga minamahal, sa DCME, 1530 kHz AM band, Monday to Saturday, alas 7 po hanggang alas 8 po ng gabi. At yung sa ating pong YouTube, mga minamahal, GMCIM Pampanga Official, at yung sa ating Facebook, mga minamahal, GMCIM Pampanga. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. At after po natin pinalagawain, mayroon pong practice yung ating pong mga beloved Pioneer Square, mga minamahal. Inulit ko po, after po ng practice, mayroon pong practice ang ating pong mga beloved Pioneer Square. Praise the Lord. At kung wala na pong daragdag na mga announcement, tayo po mga minamahal ay sama-samang tumayo at tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pinanambahan sa gabi ito. At narito po, ating pong beloved retired Colonel Ricardo Capalad para sa ating closing prayer. Tayong lahat mga minamahal ko ay tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos, mapagpalang Ama sa langit, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa una't panalangin ng Malapastor Evangelista Willie Estrada Almeida, narito po kami, mahal na Panginoon. Taos puso nagpapasalamat sa iyo sa matagumpay na midweek service, hallelujah, sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain, mula po sa pag-aawitan ng joyful at solemn songs, hallelujah. Sa Panginoon Jesus, mga buhay na patotoo na ihinayag ng aming mga pinagpalang mga kapatid, hallelujah. Sa Panginoon Jesus, maraming salamat po sa pag-aawitan ng mga choir, hallelujah. Sa Panginoon Jesus, hallelujah, Jesus Finest Generation Choir, hallelujah. Sa Panginoon Jesus, taos puso kami nagpapasalamat sa iyo sa aming mga kapatid na patuloy na nagtatapat sa iyo at nagbibigay, hallelujah. Sa Panginoon Jesus, maraming salamat po. Sa bawat yugto, ikaw'y laging nasa aming kalagitnaan. Hallelujah! Mala Panginoon, maraming salamat po, lalo't higit sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming natutunan ngayong gabing ito. Sa pangalan ng Jesus, maraming salamat kung paano mo kami dinala sa lugar na ito. Ganun din po ang paghatid mo sa aming kanya-kanyang tahanan, kasama ang iyong pag-ibig, pag-iingat, hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At sa nais po magpalihan sa mga minamahal, kayo lamang po ay dumako sa unahan. At mayroon din po tayong counseling sa lahat po ng mga katanungan. Kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information. At sa ating pag-uwi mga minamahal, mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po yung mga tatawid po sa highway. Mag-ingat po tayong lahat sa ating pag-uwi mga minamahal. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Sa
magpapalihans po, tayo po mga minamahal ko ay dumako sa unahan para kayo po ay may lihan. At inulit ko po, mayroon mong practice yung ating pong mga beloved finest generation pa. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the